At this point, let's bring in Attorney John Rex Laudianco, COMELEC spokesperson. He's joining us via phone. Good evening, Attorney Laudianco. Thanks for being back with us. Good evening po, Ma'am Medina, Ma'am Paulina Maluson, at sa lahat po natin taga-subaybay. Attorney, first off, let me confirm that President Marcos has signed the motion to move the BARM elections to October 13. Is that correct? Kasi we haven't gotten confirmation from Malacanang. That's why I'm asking you. That is correct. The Office of the President has transmitted to us today the copy of the law signed by the President, confirming that the BARM parliamentary elections is rescheduled and set to October 13, 2025 po. Okay. Attorney Rex, quick follow-ups lang about that. What's going to happen now, no? As we have reported, 7 of the 80 seats in the BARM Parliament was allotted for Sulu. Now that Sulu has been pulled out, what's going to happen? Magkakaroon ba? There's also been talks of baka mag-plebiscite ulit. Is that possible? Can you tell us what the timeline is? Because October isn't so far away. Okay. The law itself states that it's up to the Bangsamoro transition to determine whether or not to reapportion the 7 seats of Sulu. So if they would be doing that, the COMELEC would be opening the filing of certificates of candidacy exclusively for that. The law also states that those who have filed their certificates of candidacy will already be considered as the candidate for the October 13 BARM parliamentary elections, and no changes will be allowed. And changes will be allowed only in cases of death or disqualification of the original candidate or nominees. Okay, so basically hantayin natin yung Bangsamoro Transition Committee na mag-decide kung anong magyayari doon sa 7 seats before we can proceed, but that the existing COCs that were filed in October will be valid for the upcoming BARM polls, right? Tama po. Kung ano po yung mga candidates doon for the legislative districts at yung parties and the nominees who had manifested their intent to participate will be the same as included in the ballots po. What is the significance of the date? Hindi ba it's a little late? It's October 13, di ba? It's my birthday, by the way. But that's all. I'll never forget it. But why push it out so late? Di naman po, no? But this matters are really left to the wisdom and judgment of the legislature and the executive. Kami naman po sa COMELEC, ipapatupad lang po namin kung anong law. Ang nangyari lang naman po ngayon, we had deferred and postponed the printing of the BARM parliamentary ballot. At maganda po yun, hindi po tayo nasayangan ng balota. At ito naman po, ipapagpatuloy lang namin sa October 13. Isa pa po sa nakalagay sa batas, this election will not be considered a special election, but a continuation of the 2025 national and local elections po. What about implications sa budget, Attorney Rex? Magkakaroon ba tayo ng konting tweaks doon, or will the budget remain the same? Because I remember there was an argument from the COMELEC no, na pag sinabay sa midterm elections, parang mas efficient siya or mas mura, mas economical. Can we still expect that, or will the budget go up just a little bit because of the postponement? Nakalagay din po sa law na yung pong appropriations ng 2025 NLE, yung pong budget namin sa taong ito, ay isa rin magiging budget po ng ating BARM parliamentary election sa October. Wala pong new appropriations. Ang sinabi lang po dun sa batas, actually, it's Republic Act 12123. Republic Act 12123. Sinabi din po doon sa DBM na tulungan na lang ang COMELEC na hanapin kung saan man makakakuha dun sa budget na meron na po kami ngayon 2025 to fund the October 13 parliamentary election. Well, Attorney, there is one group that pointed out na yung postponement nga po ng BARM polls could prolong violence. Does the COMELEC have any measures in place or additional measures to ensure na wala pong magkakaroon na election violence sa rehiyon? So po, isa po sa maganda siguro na nangyari dito is that come October 13, mas makapag-focus po ang COMELEC, including the law enforcement forces, na mas mapaparami po namin yung tao doon. Specifically, tutukan po namin yung security situation. Given that this will be the first, isa rin po itong pagkakataon, we'll take this an opportunity to educate more our voters po patungkol what is BARM parliamentary elections all about. Ilan ba talaga yung hahalal nila? Ano ang magiging function sila? So we're taking it in stride. Ito po yung gagawin namin sa mga susunod na buwan, lalong-lalo na pag nakatapos na po tayo ng May 12 national and local elections. Okay, lipat naman tayo sa mas malapit na eleksyon, ng upcoming May midterm elections. Of course, the newest thing that we heard and what we were discussing here yesterday in the studio was the new rules on election surveys. Can you tell us how this is going? Nakapag-register na ba ang mga
ang mga survey companies? Magsisimula na po sila mag-register sa atin. Alam naman po natin na talagang merong legitimate survey companies at meron din po mga survey companies, more or less legitimate, kung hindi man legitimate, pero ginagawa nila ang kanilang survey hindi para to get the pulse of the people, kundi para maging parte ng kanilang campaign. In fact, lopsided or biased. Yun po ang thrust ng ating resolution na ito, na para masiguro na kung ano man po yung lalabas na survey, it's not there to influence or to create a trend, but really to determine the pulse of the people. But it only will prohibit publishing to the public, meaning kumbaga yung circulation nito, will that also be a violation kapag pinakalat mo on the ground habang nangangampanya? That's correct. Kasama po yun. Kasi nga po yung publication, yun naman po talaga yung means para po at pakalat ito. And that includes not just the traditional media, but also in the social media. Kaya nga po mahigpit ang resolution na sinasabi na kapag nilabag po ito, ay maaring magdulot hindi lamang ng disqualification ng kandidato na nag-commission nito, kundi po pagpa-file ng election offense cases both sa candidate na nagpa-commission at yung po mismo sa survey companies. Dahil nga po ang thrust nito is to ensure fairness in the election at walang propagation ng false information. Attorney, what will happen doon po sa mga survey firms na nakapag-conduct na po ng mga ng kanilang survey before the resolution was passed? Bale, bawal na po nila ito ilabas? Tama po ba kung hindi sila registered? So, kung ito po, pag na-implement na po natin yung law, ito pong resolution, kailangan po sumailalim muna sila doon sa ating registration dahil pumasok na po tayo sa election period. Yun naman po mga surveys na nauna na, i-publish na, wala naman pong problema dahil prospective naman po ang application ng ating resolution. On another issue, Attorney Laudianco, yung disqualification case against the Tulfos on the grounds that they are a political dynasty, what are we... when do we expect a decision on that? Chairman Garcia had committed po that the decision of the Commission on Bank as regards this case will be out before the elections po. Yan naman po yung commitment namin na sana lahat ng issues, lahat ng pending cases before us, ma-resolve na po lahat yan. Para po yung ating mga kababayan na boboto, kahit paano wala ng agam-agam kung iboboto ba nila o hindi yung mga pangalan ng mga kandidato na nandoon po sa balota. May mga lumalabas kasi, attorney, na mga by second or third week of March daw ang desisyon. Is that a date that you can commit to or chismis lang ba yun? Hindi naman po. Naging optimistic lang naman po si Chairman Garcia na hopefully, dahil nga po pagsasubmitin na namin sa kanila ng mga position papers at memoranda at kung hindi naman po kinakailangan ng clarificatory hearings pa, tama naman po yun. Maari po ma-resolve talaga within March ang kasong ito. Because, yung timeline niyo po of before elections, it's crucial because we're talking about two of the leading contenders in pre-election survey, so it will change everything should you decide against them, right? So again, can we hold you to that for now, second and third week of March? Hindi naman po siguro we cannot hold the Commission and Bank to that. Ang binigay naman po ni Chairman Garcia ay siguro isang very optimistic timeline kung saan sarili nila po ang nag-commit sila. But then again po, maraming pwedeng mangyari. Depende po. Sabi nga po namin, itong bagay na ito, kung hindi kakailanganin ng clarificatory hearings, kung magiging sapat na yung maisasubmit na position papers at memoranda sa kasong ito, bakit hindi? Maari nga matapos ng March. Pero kung tignan po natin, kung kakailanganin talaga ng hearings, maari po sigurong umurong ng konti. While we're on the topic of election violations, medyo more than 1 week na tayong nasa official national campaign period, Attorney Rex. Before, pinag-uusapan natin yung mga bawal, napakadaming bawal. Meron na bang mga nagre-report? Kamusta naman ang mga nag-report ng illegal posters? May nag-report na ba ng vote buying? Marami na ba? Meron na pong 4 na cases na iniimbestigahan ng Committee on Contrabigay ni Commissioner Ernesto Ferdinand Noceda. Meron po kasi mga reports na sila ay nagbabalidate na po kung may naganap talaga na vote buying. Patungkol naman po dun sa mga ibang bagay, tuloy-tuloy ang ating Operation Baklas. Tuloy-tuloy din po yung pagpapadala ng aming mga local offices dun sa mga kandidato po, national positions na kinakitaan po ng either unlawful campaign materials or illegally posted campaign materials. Alam naman po natin na talagang pagdating sa sizes, pagdating sa lugar na binilalagay po ang ating mga campaign materials, nakasaad po ito sa batas at kailangan sundin ng bawat kandidato. Attorney, tama
tama po ba na some forms of bullying are also now considered as election offenses? Ano po yung basehan nun, and what penalties could these candidates face if they are found guilty of that? Opo, ito nga pong resolution namin na nilabas na anti-discrimination, anti-bullying, pating-tating po sa ating pagkakampanya, ay specifically geared to implement the Magna Carta for Women, the Indigenous Peoples' Rights Act, the Philippine AIDS HIV Patients Act, pati na rin po yung ating Safe Spaces Act, at iba pang mga laws na existing laws na patungkol sa laban sa bullying, laban sa discrimination. Kailangan po kasi kung meron tayo dito, dapat ganun din ang pamamaraan sa pangangampanya. Again po, all of these are in pursuit of fair elections to level the playing field at maging maayos naman po yung ating kampanyahan. Hindi po gagamitin ang pangangampanya para atakihin, ibuli o ang ating isang mga kababayan dahil lang po sa kanilang paniniwala o dahil sa kanilang mga kinikilingan. Nangyayari ba talaga yan, Attorney Rex? Kasi kung gagawin ninyong polisiya, no, ibig sabihin may mga instances. Can you give us a use case, an actual example, kahit walang names na, ano bang nagyayari dito sa bullying? Para lang alam nating lahat, no, kung mayroon tayong na-witness, pwede pala talaga itong i-report as an actual election or campaign offense violation. For example po, member po ng LGBTQA, IA, yung ating isang kandidato at merong kandidato po na magne-negative campaign sa kanya just because of that. Talaga, wag iboto yan dahil members na gano'n. That's a violation of this resolution. It's also a violation of the Safe Spaces Act. Yung name calling, yung tagging, yung cat calling natin. Pati nga po yung mga labeling sa mga terrorist groups at iba pa ay maaring maituring po na violation po ng ating resolution. So kung makikita nyo po ito, hindi nagkasa ang COMELEC ng panibagong batas, ngunit ini-implement lang po natin ang mga existing ng laws against bullying and against discrimination sa panahon ng kampanyahan. Wala pong pinagkaiba to dun sa aming Environmentally Sustainable Resolution Act, kung saan po na ini-implement naman po natin yung iba't ibang batas patungkol sa environment. Ganon din po yung thrust ng survey na ini-implement din po natin patungkol ang Fair Elections Act. Okay. With regard to vote buying, gusto ko lang to balikan, no, Attorney Rex, because I think since we switched to automated elections, medyo ito na yung kumbaga primary way na tinatawag ng mga tao, ito na yung paano tayo nandaraya, kumbaga quote-unquote, right? What can you tell people, no, mga botante, how to watch out for vote buying? How many forms can it come in? And then how do they report such incidents? Ganun din ba? May message lang kayo sa Facebook, email? Kasi medyo mabibigat na paratang to eh. Tama po, no? Una po sa lahat, yung ating po kasing definition ng vote buying under Section 261A ng Omnibus Election Code ay napakalawak. Giving anything of value, giving money or giving any promise or gift, even employment, even a franchise, the purpose of which is to solicit a vote for a particular candidate or not to vote a particular candidate. So, kumbaga po, kahit anong ibigay na ang intensyon ay para makakuha ng boto, maituturing pong vote buying yan. Kaya nga po itong pamamaraan natin ay dun sa aming resolution, nilabas na namin pati yung iba po ng mga presumptions. Makitaan ng 500,000 2 days before the election, hindi man paliwanag ba't may dala-dala siyang kaperang ganun kalaki at may mga campaign paraphernalia, namimigay po sa bahay ng mga groceries. Yan lahat po ituturing namin na presumption po ng vote buying. Pinadali po ng COMELEC ang pagre-report ng vote buying. Yes, it's very serious. Kaya nga po, iniingatan namin ang identities na magre-report sa amin para maingganyo po na ma-report sa COMELEC ang mga bagay na to. Pag natanggap po namin ang report, ibabalidate namin. Ang hiling lang namin sa ating mga kababayan, maibigay sana yung detalye ng tama. Saan, kailan nangyari, sinong involved, anong ebidensya maaaring makita para naman po ang law enforcement agencies makapag-case build up, makakuha ng ebidensya ng sa gayon, COMELEC na po mismo ang magsasampa ng kaso ng election offense. Speaking of grocery bags, handing out grocery bags, may guidelines na po, Attorney, on the distribution of AKAP? Tama po, kalalabas lang po ng Resolution 11-118 kung saan 10 araw po bago mag-eleksyon. Ang una po kasing resolution, kait lang po ang pinagbabawal 10 days before the election. Ngayon po, kasama na po ang tupad, kasama na ang AKAP, kasama na rin po yung iba't ibang uri ng forms o ng ayuda. So lahat po ng ayuda ay bawal na po pagdating ng 10 araw bago maghalalan. That's May 2
to May 12. So ito pong pagpapatupad natin na to ay nire-reinforce lang yung ating intensyon na hindi naman i-deprive yung ating mga kababayan sa mga ayudang ito. Ngunit para masiguro na hindi magagamit ang ayuda para maging paraan sa vote buying, hindi maabuso ang ating state resources. Kung titignan niyo po yung Resolution 11-180, nakasaad din po dito na hindi naman ipinagbabawal yung pong yung mga tulong na kinakailangan talaga. Halimbawa, emergency sa hospitalization, yung mga burial, hindi naman po yan. Ang pinagbawal lang po yung straight up na ayuda tulad ng AKAP, AIC, yung MAIP, yung TUPAD, tsaka yung 4P. Yan lang naman po mga ayuda ang pinagbabawal. Parang ano kasi, attorney, that's the easy part, no? The hard part is how do we enforce na yung rules are strictly followed? Napakadaming local governments and local government officials who will be supposedly the ones doing the distributing. Paano naman natin babantayan ang lahat ng yan? Ito yung age-old question lagi na binabato sa inyo dyan sa COMELEC. Opo, ito dalawa po. So pwede naman po mag-report ang ating mga kababayan. Ito dalawa, minomonitor po namin dahil obligado po ang lahat ng agencies na kumuha sa amin at nabigyan ng exemption sa disbursement of public funds at ng ating mga social services. Obligado po silang mag-submit sa amin ng reports patungkol sa activity, hindi lamang po kung pagkano, sinong recipient, kundi kailan yung distribution ng mga ito. Dinagdag pa nga po namin sa condition na yung guidelines ay dapat maisubmit sa COMELEC at dapat maipatupad nila. At ikalawa po, yung mas mabigat na condition, sa lahat po ng pamimigay na gagawin nila prior to the total ban, yung 10 days po, dapat walang presence ng politiko or candidate in whatever form or kind. Hindi pwede kahit na staff nila, yung mga posters, yung mga bags na iba pa, bawal na bawal po yan. At ang sabi po namin, kapag may natuklasan po kami na ganyan at na-validate namin, dalawa ang bagay na gagawin ng COMELEC. Magkaso ng administratibo laban doon sa kandidato para sila ma-disqualify at magkaso ng election offense. Kasong kriminal po ito, both sa agency at doon po dun sa kandidato. Nang sa gayon, maparusahan po sila ng pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng kanilang karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Oh, perpetual disqualification again. Attorney, can you explain what the rationale is for the 10 days cut-off? I mean, there are reports that it's already happening now, right? Bakit 10 days lang po yung yung limit? Ganito po, yung ban po kasi ng disbursement of public funds and social services will take effect on March 28. That is 45 days before the election. Kaya po kung makikita nyo ngayon, bagamat kumuha na sila ng exemption sa amin, hindi pa po ipinapatupad yung condition. Dahil nga po ang ban po under the Omnibus Election Code, again, Section 261, ay papasok lamang sa March 28. Now, starting March 28 hanggang May 1 po, maaari nilang ma-distribute yan subject to the 5 conditions na nabanggit ko na. But starting May 2 hanggang May 12, kahit pa may exemption sila, yan sa ayuda na yan, 4Ps, MAIP, TUPAD, AIC, AKAP, bawal na po nilang ituloy. Again, pwede nilang gawin ng distribution March 28 up to May 1, basta nagko-comply sa conditions at napa-exempt ito sa COMELEC. But starting March 2 hanggang May 2 hanggang May 12, kahit may exemption, bawal pong mamigay ng mga naturang ayuda.